Hello! Mapagpalang araw para sa ating lahat. Welcome back dito sa Doers TV Channel. Magandang araw sa inyong lahat. Samahan niyo ako magnilay at basahin ang salita ng Diyos mula sa banal na misa ngayong araw. Sa unang pagbasa mula sa Gawa 5:27 hanggang 33. Mula sa mga gawa ng mga apostol. Dinala nila ang mga apostol at iniharap sa Sanhedrin. Sinabi ng punong saserdote, mahigpit naming ipinagbawal sa inyo na magturo sa ngalan ng Hesus na iyan. Ngunit narito at pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong turo at nais ninyong iparatang sa amin ang pagkamatay ng taong iyan. Sumagot si Pedro at ang ibang apostol, dapat masunod ang Diyos kaysa tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo sa pamagitan ng pagpako sa krus. Itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang pinuno at tagapagligtas upang bigyan ang Israel ng pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Kami ay saksi sa mga bagay na ito at gayon din ang Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Nang marinig ito, sila ay nagalit at nagbalak na patayin sila. At ang salmong tugunan ay nagmula sa awit 33. Ang tugunan ay nagsasabing, masaya ang bayang pinili ng Panginoon upang maging Kanya. At ang tungkol naman sa Ebanghelyo, nagmula sa aklat ng Juan, chapter 3, verse 31 hanggang 36. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, ang nanggaling sa itaas ay nakakahigit sa lahat. Ang tao na galing sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa lupa. Ang nanggagaling sa langit ay saksi sa kanyang nakita at narinig, ngunit tinatanggihan siya ng marami. Pero ang tumatanggap sa kanyang patutuo ay nagpapatunay na ang Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagsalita ng mga salita ng Diyos sapagkat ibinigay niya ang Espiritu ng walang suka. Mahal ng Ama ang anak at ipinagtatiwala sa kanya ang lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang tumatanggi sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay manatili sa kanya. Pagninilay ang salita ng Diyos. Sa araw na ito, pinapaalalahanan tayo na unahin natin ang pagsunod sa Diyos. Higit sa lahat, si Jesus ang buhay at katotohanan. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, tayo ay may pag-asa at buhay na walang hanggan. Manatili tayong matatag sa ating pananampalataya tulad ng mga apostol. Sa ating pagbabasa kanina, nabanggit na si Jesus ay nanggaling sa langit at nagdadala ng katotohanan at buhay. Pero ano nga ba talaga ang kahulugan nito sa ating pananampalataya? Ano ang katotohanan? Sa Biblia, ang katotohanan ay hindi lamang mga salitang totoo o tama. Ito ay ang mismong kalikasan at kalooban ng Diyos. Sinabi sa Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ibig sabihin si Jesus mismo ang katotohanan. Siya ay nagsalita lamang ng totoo at hindi nagsisinungaling. Ang kanyang mga turo ay hindi gawa-gawa lang ng tao, kundi galing mismo sa Ama. Siya ang nagpapaliwanag sa atin kung sino talaga ang Diyos at ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at kabanalan. Ang katotohanan ay nagpapalaya sa atin mula sa kamalian, sa kasalanan at maling paniniwala. Ano ang buhay? Ang buhay sa pananaw ng Biblia ay higit pa sa paghinga o pagkakaroon ng pisikal na buhay dito sa lupa. Ito ay buhay na may kabuluhan, kapayapaan at ugnayan sa Diyos. Si Jesus ang pinagmulan ng buhay. Siya ang lumikha at nagbigay buhay sa lahat. Dahil sa kanyang sakripisyo, tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan, ang pagkakataong makasama ang Diyos magpakailanman. Ang buhay na ibinigay niya ay puno ng pag-asa kahit sa gitna ng pagsubok. Sinabi sa Juan 10
10. Dumalo ako upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng sagana at lubos. Kahit ang mga namatay na, may pag-asa silang mabuhay muli dahil si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Dahil sa kanyang sakripisyo, tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan, ang pagkakataong makasama ang Diyos magpakailanman. Ang buhay na ibinigay niya ay puno ng pag-asa kahit sa gitna ng pagsubok. Sinabi sa Juan, dahil sa kanyang sakripisyo, tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan, ang pagkakataong makasama ang Diyos dahil sa kanyang sakripisyo, tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan, ang pagkakataong makasama ang Diyos magpakailanman. Ang koneksyon nila, hindi mapaghihiwalay ang katotohanan at buhay. Kapag tinanggap natin ang katotohanan na si Jesus, natatagpuan natin ang tunay na buhay. Ang katotohanan ang gumagabay sa atin. Ang buhay ang dulo at gantimpala nito. Kaya sabi ni Jesus, walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya, dahil siya lang ang nagtatagpo ng katotohanan at buhay sa iisang landas. Kaya sa araw na ito, hamon sa atin, iyakapin natin ang katotohanan ni Kristo at hayaang maging buhay at masagana ang ating buhay sa Kanya. Amen. Bakit sinabing si Jesus ang katotohanan at buhay? Hatiin natin ito ng mas malinaw tungkol sa katotohanan. Sa panahon ngayon, marami tayong naririnig na opinyon, fake news at iba pang mga paniniwala. Pero ang katotohanan na dala ni Jesus ay hindi nagbabago, hindi naluluma at hindi namamatay. Ang katotohanan ay hindi lang basta impormasyon, ito ay paglaya. Sinabi sa Biblia, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay mapaglaya sa inyo mula sa Juan 8:32. Pinalaya tayo nito mula sa takot, sa pag-aalala sa mga kasalanang pumipigil sa atin na maging masaya. Si Jesus ang katotohanan dahil pinikita niya kung sino talaga ang Diyos. Hindi isang mahigpit na hukom, kundi isang Ama na puno ng pagmamahal at awa. Kapag namumuhay tayo sa katotohanan lamang, payapa ang ating konsensya at malinaw ang ating direksyon. Tungkol sa buhay, ang buhay na ibinigay ni Jesus ay tinatawag na buhay na masagana. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ito nangangahulugang wala na tayong mararanasang problema. Ibig sabihin mayroon tayong lakas at pag-asa kahit may mga pagsubok. Ang buhay na ito ay nagsisimula pa lang dito sa lupa kapag tinanggap natin siya at magpapatuloy ito magpakailanman sa langit. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng buhay. Kung wala siya, para mga robot lang tayo na gumagalaw pero walang saysay ang buhay. Pero kapag kasama natin siya, ang bawat araw ay may saysay, may halaga at may pag-asa. Ang buhay na ito ay puno ng pagmamahal, kapayapaan at kagalakan na hindi kayang ibigay ng kahit anong yaman o tao sa mundo. Ang pagkakaisa nila, hindi mo pwedeng makuha ang tunay na buhay kung wala ka sa katotohanan at walang saysay ang katotohanan kung hindi mo ito isa sa buhay. Ang katotohanan, ang buhay at ang buhay ang paruroonan. Kapag kilala mo ang katotohanan, tama ang desisyon mo. Kapag tama ang desisyon mo, magiging payapa at sagana ang iyong buhay. Kaya nga sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ibig sabihin, kung gusto ninyo ng buhay na totoo at walang hanggan, siya lang ang dapat sundin at pagkatiwalaan. Kaya mga kapatid, mga ka-Doers TV, mga kaibigan, piliin nating mamuhay ayon sa katotohanan upang matamasa natin ang tunay na buhay na ipinangako niya sa atin. Amen. Kaya mga kapatid, dalhin natin ang aral na ito sa ating puso. Yakapin natin si Jesus, ang ating katotohanan at buhay. Sa Kanya lang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan at saysay ng ating pagkatao. Huwag tayong matakot sumunod sa Diyos dahil Siya ang nagbibigay ng buhay na sagana at walang hanggan.
Manatili tayo matatag sa pananampalataya at laging magtiwala sa kanyang plano. Pagpapalain nawa tayong lahat ng Ama sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Hanggang sa muli. God bless us all. Amen.